ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion, or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh, basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin yan na merong insertion. So, kasi dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, yung mga staff? Opo, sasama sa syempre, reklamo? opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, eh, liable din po sila. Complainant din sila sa Opo, Bakit complainant po din kayo po. sumali sa complaint? Alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako ang national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino, at kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang may insertions, dapat kumilo siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graft lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation. Na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa complaint? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So, ano yung prayer niyo, sir? Ano yung prayer niyo na mangyari? Well, ito pong classification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sagot? Well, karamihan pag wala nang nasabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman ang nangyayari, politika talaga, diba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Ano talaga yung nangyayari. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently
Kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala, magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Tugante, parang gano'n sa Or pag-impeach. diversionary tactic daw, Hindi, sir. teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nagkita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos na hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan mo ninyo?